So yun no, mga araw ulit sa inyo lahat mga paps. Welcome back again sa ating channel no. So may gagawin or may tanggap pala tayo ngayon. Isang Samsung 40 inches no. UA version. So saksak natin para makita natin yung problema niya. Yan, nakasaksak na siya. Ibang ko lang kung automatic on ba to. Tingnan natin. Ayun no. Oh, labas yung tunog ng start up sounds niya tapos ayun no. Meron siyang backlight. Okay naman yung kanyang backlight. Nagdi-din lang po yung unit natin. May backlight pero walang picture. So ito yung try nating gawa ng paraan baka magawa pa. So pakita ko muna yung model niya para diretso na tayo sa trabaho natin. So yung model nito is UA40G5100ER. Ayan, so buksan lang muna natin doon sa may table natin. No? So ito na po no, yung loob ng unit natin. So ito yung kanyang power supply and main board. Tsaka LVDS cable niya. And then yung kanyang T-con tapos dual flex para sa kanyang left and right side ng panel no. So makikita natin dito hindi po natin masyadong kabisado to, parang naninibago tayo sa design ng T-con natin na to no, ng Samsung. Kasi hindi po natin to familiar. Kasi minsan na tayo nakapagtagpo ng ganito. Iban ko lang kung first time pa natin nakatagpo na ganito design ng T-con or dati pa nakatagpo na tayo ng ganito no. So ito bali chinek natin siya, tiningnan natin yung kanyang, pinag-aralan natin yung kanyang T-con. Ayan, pinag-aralan natin yan. Makikita natin dito na wala po siyang clock signal. Wala po siyang clocking. So, ibig sabihin yan, yung panel na ginamit nito is, non-GIP panel, no? Non-GIP panel, wala siyang clocking pero meron siyang side cup. Then, tiningnan natin dito sa may gilid niya. Ayan. Yung sa may gilid nito, yun, makikita natin meron talaga siyang side cup. O, yun, meron siyang side cup pero yung side cup niya is hindi lang isang side kundi both side niya meron siyang side cup. Ayan dito rin meron po siyang side cup. So sasabi ko na maganda tong klase na ganitong ano panel no, kasi kung yung side cup man yung problema, kung ang problema yung kabilang side, meron pa namang kabilang side so pwede pa siya ma-repair no. Ayan. Excuse me. So ito ngayon, mag-check tayo. Pandarin natin. Ayan, saksak ko. So naka-ready na yung tester natin. I-check ngayon natin to kung meron bang supply yung tiko natin, meron bang nawala or ano yung kulang na supply no, bakit wala siyang picture. So yun bumukas na yung panel natin. Ayan. Yan naka-dim lang siya. Okay yung backlight pero walang picture. So check natin ngayon to. Dito tayo magsisimula sa may syempre sa may BIN kung meron bang pumapasok na 12 volts sa may tiko natin. Ayan. So nakatutok tayo. Ayan ang fuse. So diode. Check natin. Meron tayong 12 volts na nasukat. Ayan. And dito tayo sa may 1 wait. PCC 1.2 tutok tayo sa may 1.2 0, wala tayong nasukat. So diretso na tayo dito sa may BGH natin tsaka BGL no. So hanapin natin yung BGH nito. So ito yung BGH ayan no. May nakalagay BGH. So tutok natin dito. So kanyang test point. Ayan. So nakatutok tayo sa may BGH. BGH natin is 0, walang supply. Pero naka-under po yung unit natin no. Naka-under siya. Then dito tayo sa may yung pares, yung kanyang BGL. Nasaan na yung BGL natin? BGH. At saka yung BGL, hanapin ko muna. Ito pala yung BGL. Ayan. Ito yung BGL natin. So, tutok natin dito. Yung BGL. Ayan. BGL. So, wala siyang supply. 0 siya. So, makikita mo yan. Yung BGL, papasok naman yan dito. Sa gilid. Ayan. No? Papasok yan ng ribbon. Sa may left, papasok din yan sa may right. So dito tayo, dito tayo sa BGL. Ito lang tayo para mas klaro dito So BGL natin, wala siyang supply. So dito sa may BGH tayo. BGH. Wala rin. So meron pang ibang supply dito na titest natin, yung HBDD natin no. HBDD, dito siya, ito yung test point ng HBDD natin. Yan, HBDD. So, wala ring supply. Tsaka,
Ano pang ibang supply natin dito? Hanapin pa natin. Maghanap pa tayo. Bcom. Ito yung Bcom. Bcom natin. Ayan. So, wala ring supply yung Bcom natin. So, maghanap pa tayo ng iba pang mga test point dito. Ground. PLO. So, hanapin natin yung ano ba? Hindi ko mahanap yung pares na ano natin. Yung BHBDD, yung BDD. Pero andito lang yun. Kasi kadalasan magkatabi lang yan sila. So, hindi ko mahanap. Siguro wala rin yung ano, supply yun kasi ano, walang BGH wala din yung kanyang pares na HBDD. So, tsaka yung 3.3, ito yung test point na 3.3 natin, no? Ito yung 3.3 na hanap natin. Yung 3.3, wala rin. Zero rin yung supply, no? So ito nahanap natin yung 15.6 volts, no, na BLS kasi yung nakalagay ano, ito yung test point natin. Ito siya. So wala rin siyang supply. So ito yung pares ng ano natin, BHBDD na ito, 8 volts yan. Ayan. So 8 volts, so wala tayong nasukat diyan. So yung meron lang is ano, yung 12 volts na BE natin. So ang gagawin natin ito, syempre unplug natin yung unit. Ayan. Plug natin. Tapos i-isolate natin, no? I-isolate natin to. Hang natin yung kabilang side ito. Dito tayo magsisimula sa may right. Sa may left pala. Sa may left. Hang natin to. Tingnan natin kung lalabas pa yung supply or magkakaroon ba ng display. Kasi ito, kahit wala yung kabilang side ng ating panel, makapag-display siya dahil non-GIP panel yung gamit natin, no? Yung gamit or yung mismong unit natin, GIP panel. Non-GIP panel, meron siyang side cup, walang clock signal. So, kahit wala yung kabila, nakapag-display pa rin siya. So, hindi tutulad ng Samsung na ibang model ng Samsung na kailangan pa siya ng feedback galing sa may left and right ng panel bago mapapalabas or bago mag-totally oscillate yung T-con or totally mag-operate yung T-con, no? Kasi kung wala yung kabila, mapoprotect yung DC-DC, hindi lalabas yung mga voltahe kasi kailangan pa niya ng feedback galing sa may panel para siya mag-normally operate. Ayun, yung pagkaintindi natin, no? So ito, hindi po siya tulad ng ibang brand ng Samsung. Ito ay kahit wala yung kabila, kung normal yung kabilang side, makapag-display pa rin siya. So ito na. Tanggalin natin. Ayan. So hang natin yung kabilang side. Ito sa may left tayo magsisimula. So nakahang na yan. Saksak natin. Bali automatic on na to siya. Abangan natin bumukas yung backlight. Ito na lang. Ayun, bumukas yung backlight. Oh. Hindi lang siya makita ito. Bukas yung backlight. Oh. Pero ngayon, wala pa rin siyang display, kundi naka-dim pa rin siya. Ayun, oh, tita niyo ba? Naka-dim pa rin siya. So, ibig sabihin yan, wala pa rin tong supply. Hindi pa rin nagkakaroon ng supply yung BGH, BGL natin. So, check natin ulit, no? BGH na lang tayo magte-test. BGH, ayun, wala, zero. So, ang gawin natin is unplug natin ulit. Ayan. Din yung kabilang side naman yung ihang natin tapos ibalik natin yung sa may left side. So, sandali lang, ibabalik ko lang siya. Ayan, so naibalik na natin, no? Yun, lock natin. Then, ito naman kabilang side yung i-isolate natin. Yun, nakahang na siya. Ayan. So, yun, nakahang na. So, saksak natin ulit, no? Slow motion yung ating camera. So, nakasaksak na siya. Ayun, no, pansin nyo, may pagbabago no, nagkulay puti yung sa may right. Ayun, nakapag-display yung left side natin. Ayun, no? Nakapag-display yung sa may left side. So, dito sa may right side, yung nahang natin, kulay puti lang siya. Siyempre, black yan. Blanco yan. Kulay puti lang yan kasi nahang natin yung mga supply na papasok yan. Nahang natin yung ribbon. Yan. So, dito, mag-check tayo ngayon. Malamang sa malamang, meron na tong supply yung BGH natin. BGH. Bakit ka nagbablind? Yan. So, BGH. Ayan, meron na tayong nakuhang 29 volts. Ibig sabihin, meron na ring supply yung ibang mga supply na nawala kanina.
Ito, BGL natin. Check natin kung ilang voltahe yung BGL. Ayun, negative. Ayan, negative 6 volts. So, yun yung pamamaraan natin kung paano i-isolate natin yung problema, no? So, alam na natin ngayon na dito sa may right side yung problema, yun na lang yung iintindihin natin or aalamin natin kung anong linya yung may problema. Kasi alam natin, may idea na tayo, okay yung dito sa may side, sa may left. Kapag nakakabit yung sa may right, magbablank yung screen natin, magbablank ko siya, dim light na lang, no backlight na lang, walang picture. So, ito na, may idea tayo dito sa may right side natin kung yung may problema. So, ano yung problema? Kung bakit kapag nakakabit to, walang display. So, yun yung aalamin natin, no? Pero bago yan, break time muna tayo kasi lunch time na. Babalikan natin to pagkatapos natin kumain. Continue natin yung video natin. So, ito, continue tayo, no? Bali ito, dahil wala siyang clocking, kasi non-JB panel siya, kung meron sana tong clocks or JP panel pala to, o kung GIPL, nabula naman tayo. Kung GIP panel pa yung gamit nito, pwede natin i-block yung clock signal niya. Kasi ito naman, yun naman yung kadalasang may problema eh. So ngayon ito, wala po siyang clock signal kasi nga non-JP panel siya. Sa mga na-experience natin doon sa mga previous repair natin, try natin na i-block yung kanyang supply. Anong supply? Yung kanyang BGH, BGL na papasok dito sa may right side natin. So, bago yan, aalamin muna natin, bago natin i-block yung linya na yon, aalamin muna natin dito kung saan banda yung BGH at saka BGL supply. So, may hint na tayo, may idea na tayo na ito yung supply natin. Ang gagawin natin yan, iti-test natin ito gamit tayo ng resistance or buzzer. So, point natin yan, hanapin natin yung linya na yan, kung saan yan papasok dito at dito. Importante dito kasi dito tayo magbablock eh. So, ginawa na natin yan, chinek natin yung linya, binaybay natin yan, inalam natin yan kung saan siya papasok. So, dito yan papasok. Wait, nalaglag. Ayun, bagsak yung tester natin, wait. Ayun tayo, kasi nabagsak nalaglag yung tester natin, no? So, eto nga, chinek natin yung BGH, BGL, kung saan siya papasok dito sa may side na to. At alaman natin na papasok yan dito sa may pin number 2 and 3. So, kita nyo ba? Ayan. So, itong pin number 1 kasi, yung number 1, ground siya. Tapos, ito, BGH, then, BGL. So, ang gagawin natin is, i-block natin tong tatlong linya. Isasalin na natin kasi kung dalawang linya, napakalit ng tape na gagamitin natin. So, tatlong linya kasi ground na naman yung first line natin. Eto. So, 1, 2, 3. Ground, BGH, BGL. Ito yung ibablock natin. At susubukan natin kung magkakaroon ba ng display yung kabilang side. So, wait lang at kuha lang tayo ng kapirasong tape, no? So, ito na po yung kinuha nating tape. Ayan, no? Bali, na-i-block lang po natin is yung pin 2 at saka 3. Ayan, nakakuha tayo ng konting tape. Ayan, kita nyo ba? Ayan. Malapit na naman bumagsak yung tester natin. Mabihira kang tester ka. Ayan o. So, ito na po yung blocking natin. Block natin is BGH, BGL. So, i-clip lang muna natin to. Ano nangyari? Camera na nabihira ka. Bakit parang nag-slow motion ka? Ano ba yan? Gusto mo bang palitan na kita? Yan, so ibalik natin. So, yun, na-lock na. And lock. So, testing tayo. Wait. Saksak natin. Ayan. So, mag-aabang tayo dito sa may mirror. Ayun o. Pansin nyo, nung block natin yung BGH, BGL na papasok sa my right side, nagkakaroon siya ng display. Kaso nga lang, iba yung kulay. Ayun o. Ito. Doon sa may okay na linya, parang masyado siyang maputi. Ayun o. Pero normal lang yan. So, dito, madilim. Ayun o. Madilim yung side na to. Tapos parang may konting slow motion at saka freezing pa yung side na to. Ayan. Magkaiba sila ng kulay. So, may idea na tayo dahil sa mga experience natin. Alam natin kung ano yung problema. So, yung problema nito is yung kanyang
side cup. May problema yung side cup natin na papasukan doon sa may BGH, BGL natin. Kaya napoprotect yung DC-DC dahil yung papasukan ng BGH supply at saka BGL, papasok yan dito sa may side cup eh. Nakakaroon na lang problema. So, nagkaroon siguro ng leakage or short circuit. So, yung gagawin natin ngayon is ano, kaya alam na natin na yung papasukan ng BGH, BGL, yung problema, babaklasin natin itong panel na to, yung panel natin ngayon, babaklasin natin yan. Ayan. At try natin na tatanggalin natin tanggalin natin yung mga side cup na nandito. Ayan, sa may gilid na to. So, kung nabilang natin, isa, dalawa, tatlo, apat na side cup to. Dito sa may side na to. Kasi dito sa may side na to yung problema. So, doon, pag mga ganito kasi, okay lang na tanggalin mo yung kabilang side ng side cup para mag-normal yung display na yan. Dahil meron naman siyang kabilang side na normal. So, yun yung paraan talaga na para pagkinabangan at saka ma-repair pa yung panel kasi bibili ka ng bago, no? Ayan. So, babaklasin ko lang muna yan. Itong panel pa, tatanggalin natin to, tapos tatanggalin natin yung side cup dito banda. Tsaka tingnan natin kung mag-normal na yung unit natin, no?